Good afternoon, everyone. We are the Group 15, and today we are going to discuss forensic photography regarding or how to analyze the functions of the basic parts of digital and manual analog cameras and types of lenses. This is a TOS based report, and let's proceed to our topic. So our first reporter will be Muhammad Osubair, and he will be discussing the types of flash photography, properties, nature, and characteristics of light. So proceed. So, type of flash photography, properties, nature, and characteristic of light. So, in general principle of photography composition, how elements are arranged in photo to create clarity and focus techniques include the rule of threads, leading lines, and framing. So, ito yung iba't ibang paraan na paggamit ng flash para luminaw ang larawan or mga picture. So, properties, nature, and characteristics of light. Ang ilaw ang nagpapakita ng larawan. So, meron tayong tatlong klase. Lakas, direksyon, kulay. So, sa lakas, gaano kaliwanag. Sa direksyon, saan galing ang ilaw. Sa kulay, kulay ng ilaw. So, sa madaling salita, flash at ilaw ang nagpapaliwanag at nagpapangganda ng kuha ng mga camera. So, next. So, focus on depth of field, ensuring the subject is sharp and appropriately isolated from the background. Framing and perspective, choosing angles and borders that best represent the subject or evidence. So, ito naman sa focus and depth of field, siguraduhin na malinaw ang subject at hindi magulo ang background. So, sa framing naman and perspective, piliin ang tamang anggulo at ayos ng kuha para mas maipakita ng maayos ang subject o mga ebidensya. So, sa madaling salita, linawin ang subject at piliin ang tamang kuha para mas maintindihan ang mga larawan. So, next. So, meron tayong type of flash photography, meron tayong direct of flash and bounce of flash. So, sa ano tayo muna, sa direct of flash. So, ang direct of flash is direktang itinututok ang ilaw sa subject, maganda sa madilim na lugar pero pwedeng magdulot ng matinding anino. So, sa bounce flash naman, pinabato ang ilaw sa pader o kisame para mas malambot ang anino at hindi masyadong maliwanag ang glare. So, sa madaling salita, direct flash para mas madilim, bounce flash para malambot o natural tingnan ang mga larawan. So, next. So, meron sa ano naman tayo sa rear curtain sync. So, ang flash ay umiilaw sa huli ng kuha. Maganda ito para may pakita ang galaw o trail ng bagay habang kumikilos. So, sa madaling salita, flash sa dulo ng kuha para malinaw ang galaw o motion ng camera. So, report is si Chris Carlos Rivera naman. So proceed tayo ngayon sa properties, nature, and characteristics of light. So intensity is the brightness of the light source which affects exposure. So unahin natin ang light kasi ito ang pinaka-importanteng element sa photography. Una, intensity. Ito yung gaano kalakas o kahina ang ilaw. So kapag maliwanag, clear ang pictures. And kapag madilim, possible na malabo o kulang sa detail. So, pangalawa is yung direction. Ito ay kung saan yung galing ang ilaw. So, halimbawa kung galing sa gilid, mas lalabas ang texture at detalye dahil sa shadow. So, color temperature measured in Kelvin affects the warmth of coolness of the image. Example is daylight versus tungsten. So,
Ito yung kulay ng ilaw sinusukat sa Kelvin. Halimbawa, ang sunlight ay natural habang ang indoor light minsan medyo dilaw o warm. Pang-apat ay quality na light. So, dito, merong hard light, matapang or malinaw ang shadow. So, sa soft light, mas smooth at hindi harsh. Sorry. So, next, meron tayong exposure triangle. Ito yung tatlong settings na kailangan i-balance para makuha ang tamang liwanag ng photo. So, meron tayong ISO, aperture, pati shutter speed. So, yung ISO, ito yung sensitivity ng camera. Meron tayong low ISO, which is equivalent to 100. Meron tayong high ISO na 1600 pataas. Mas maliwanag pero may noise. So, pangalawa is yung aperture. So, it controls the amount of light entering the lens and affects the depths of field. A wide aperture examples is it blurs the background, a narrow aperture, and it keeps more of the scene in focus. So, ito, according nga sa definition itself, pag malaki ang bukas, blurred yung background. Pag maliit naman yung bukas, malinaw lahat. And pangatlo is yung shutter speed. It determines how long the sensor is exposed to light. So, ito yung mabilis ng kuha. Pag mabilis, 1:1000. Freeze ang movement. And pag mabagal is 1:30. Mas maliwanag pero pwedeng blurred. So, next. Procedures in crime scene and evidence photography. System documentation. So, sa crime scene, hindi pwedeng basta picture lang. Kailangan maayos at systematic yung pagkuha nito, di ba? So, first, systematic yung documentation. Tatlong klase ng kuha. Meron tayong wide shot, meron tayong medium shot, at meron tayong close up. So, pangalawa, use of scale and markers. Naglalagay ng ruler or marker para makita ang size at reference ng evidence. Tapos, yung pangatlo is yung maintaining the chain of custody. Ensure photos or timestamp, log, and stored securely. So, dapat ang photos ay may oras, naka-record at naka-store na maayos para maging valid and admissible sa court. And pang-apat, avoid contamination. Use gloves and avoid touching evidence directly. So, kailangan naka-gloves at iwas hawak sa ebidensya para hindi masira o makontaminate. So, kung natatandaan natin, meron tayong golden rule sa dito sa crime scene, 'di ba? Yung which is yung MAC rule. Do not mutilate, alter or contaminate. And next we are going to analyze the functions of the basic parts of digital and manual analog cameras. Manual or analog cameras and types of lenses. So first we have the basic parts of cameras. Unang-una dyan is yung lens. So yung lens, ito yung kumbaga basically nagfo-focus ng ilaw. And pangalawa, yung sensor or film, it captures the image. Dito nabubuo ang image mismo. So next, yung shutter. Yung shutter is yung nagko-control kung gaano katagal ang ilaw. And aperture, kung sa ating previous slide nga kanina, ito yung nagko-control sa dami ng ilaw. So, based on the description itself, makikita natin, di ba? Na siya yung nagko-control ng ilaw. So, viewfinder or display. It allows the photographer to compose the shot. So, dito mo makikita ang kukunan mo. Tapos, yung memory card, syempre, siguro lahat naman tayo merong alam kung ano yung memory card, di ba?
So, it basically stores the image data para ma-save, para mas madali. So, next. Types of lenses. Meron tayong wide angle lens, macro lens, telephoto lens, and standard lens. So, iba't ibang klase sila and may kanya-kanyang purpose. So, uunahin natin yung wide angle lens. So, it captures broad scenes, ideal for overall crime scene documentation. So, para sa malawak na kuha tulad ng buong crime scene. So, yun nga, nasa definition na ng ating wide angle lens. So, macro lens para sa sobrang lapit or tulad ng fingerprints. Ganun. Telephoto lens para sa malalayong subject. And standard lens, it offers a natural perspective. Natural lang itsura, pang general use. So, ito na yung pinaka-last slide ng ating presentation. So, sa kabuuan, mahalaga ang paggamit ng ilaw, camera settings at proper procedures para makakuha ng malinaw at accurate na evidence sa crime scene. So, we are once again we are the group 15 and this will be this will conclude our reporting for today. Thank you and God bless.